yan? I'm Jay nga pala. Taga Laguna pa rin. Yeah! I'm Dave, aka Mr. CDB, kahit saan nilagay. Yeah. Next. Hanggang sa magsawa kayo, this is Nicky. Hindi pa rin ako spy. At ako naman si Kuya Jenzy. Pinanindigan na eh. Okay, Jay. Wala ang pangalan mo. Si Brent. Kuya Gen Z na agad eh. Pero ito na mga bro. Gusto ko naman, kamustahin ang love life niya. Oh. Kamusta ba sa'yo, Jay? Wow. Kamusta, Jay? Kamusta sa'yo, Jay? Ako nga ang gustong mga musta sa iyo eh. Dahil, unahin natin si Brent. Go Brent, kamusta love life? Masaya. Masaya? Masaya ako. Ba't iba sinasabi ng mata mo? Dahil, sige. Iyak na. Masaya naman. In life, there are two things. Wow. Yes, number one. Blessing and a lesson. So ngayon, ninanavigate ko muna kung blessing ba to or lesson. Just like us every day, di ba? We're figuring out our lives. So pag-uusapan natin sa episode na to ang napakahalagang mga topics. Di ba? About love. So, Nikki. Wait lang, tanong nyo, showbiz? Or non-showbiz? Bakit? Non-showbiz. So, kasi alam ko ng mga karakas ng mga... Joke lang. Okay. Follow, wala. Initials. Initials? J. Yan. Hindi ako yun. Hindi. Okay, next. Kamusta ang love life? Yun nga, may positive and may negatives. Wala ako ulitin ang sagot ko na. Kailangan daw iba. Pero syempre, mag-focus tayo sa positive and yung mga negative side, pinag-uusapan naman ng maayos. Tama. Para maging positive lahat. No? Positive lang. Positive lang, bro. Ah. Don't panic, kamusta it's din? organic. Anyway, sa akin... Ako naman, bro, gusto ko lang maging organic lang lahat. Tama naman. Dapat naman, bro. Kailangan Kasi of course, nanggagaling sa nanggagaling yung eh. truthness, di ba? Or yung truthness in you. Agree. Di ba? So, all good naman. Masaya naman, bro. Ito, going strong. Malakas. Nice. Next question. Kaya naman, eto na, hindi na... Hindi, wait lang. Wala pa nga sinagot to eh. Ano next? Sagutin mo naman. Nakalimutan ko. Ibig sabihin nun, bro, magagaling tayong mga artista. So talagang nung pagsabi ni Jay na next question, akala ko nasagot na niya. Oo. Ne, pero... Kamusta love life mo, Jay Arcilia? Ako sobrang thankful ako. Bro, kasi ngayon ko lang na-experience kasi yung partner ko is malayo siya. So, LDR kami, bro. So, mahirap talaga yung challenge. Bilang isang LDR. If I may ask, no, taga saan ba si partner mo? Partner ko ngayon? Taga London siya. Yeah. So, from time to time, nagbabakasyon lang siya dito. And then, yun lang yung parang... London? Parang... Tama ba yung accent? Alin? London. Tama ba? Wag na, bro. Sorry. Tanggapin na lang natin. Na intrusive thoughts, bro. Anyway. Ayun, happy ako. And maraming yan, bro. For sure, maraming challenges yan. Kasi number one, hindi kayo magkasama. Oo. Second, yung time constraints. Magkaiba yung magkaiba. time zone, di ba? So, talagang may anong tawag ng term na yun? Parang Sacrifice? mag-sacrifice para... Pero paano mo yun mag-work out sa hina-handle, bro, para mag-work? Ayun. Sinisiguro namin na may time kami sa isa't isa. And yung communication talaga, yun ang pinakamahalaga dun. Kung merong mga maliliit na problema, pag-uusapan na agad namin yun na ganito. Siyempre, mahirap din yung trust, di ba? Yun. Jay ka pa naman. Ha? Si Jay ka pa naman. Ano bang meron sa Jay? Yun. Doon na tayo sa Nilalagyan mo naman ng eh. Baka nanonood Pero bro, dahil natanong ko na yung love life nyo ngayon,
Pag-usapan naman. Pag-usapan naman natin yung pangalan, no? Pangalan agad? Di pwede experience lang? Ano yun? First love. First love. Ako? Totoo ba yung first love never Nakakakilig dies? yan. First love never Parang, oo. First love never dies? Oo. Sa akin na yata, namatay na Yung feeling. First love. I believe in first love never dies because kahit years na yung lumipas dun sa first partner ko, no, yung nararamdaman ko towards sa kanya is meron siyang special place in my heart na kahit ang dami ng dumaan na pangyayari sa buhay mo, tao sa buhay mo, pag biglang kuwari, one song na nagpapaalala sa akin sa kanya is yung Who's Holding Donna Now. It's super cheesy. It's an old song from 70s, 80s. But whenever it plays, siya yung naaalala ko. Wala akong pangalan ng Donna. So, yun. Yeah, wait. Saksi kayo no, nung yun. Okay. First love. Oh. First love ko, First love, actually, first hindi ko love. maalala eh. Wow! Oo nga. Makakalimutin ka na. Hindi, yung first love ko. Iba ba yung first love sa puppy love? Feeling ko magkaiba. Yung naramdaman mo na... Hindi yung love na talaga, yung parang... Siguro, oo. Iba yung puppy masabi, love eh. this is love. Siguro yung kasunod ng puppy love. Siguro yun eh. Ayun eh, yung matagal na relationship ko before. Siguro yun yung first love ko. Pero wala yun. Yung feelings doon. Siguro yung care lang nandun as a parang parang As a yun may lang. pinagsamahan. Parang may pinagsama kayo na ano lang. Pero yung love na ano, parang wala eh. Parang hindi na pwedeng ibalik. Wala na. Oo, parang wala na. Like, yeah, that's it. Tapos na. Yung gano'n na. Parang May kasama. bahagi na lang siya. Bahagi na lang siya na parang history. Ayan. Pero kapag, kunyari, magkita kami or ano, hello, sa like tropa na lang or ano. Which is gano'n naman nangyayari ngayon, di ba? Ika nga sa Family Feud, good answer. Go dancer. Good answer. Tama. Kaya natin kung nasa board ba? Napakalaki ng score! Napakalaki ng score! Napasur. Next. Pabawi ako sa inyo. Starstruck. Pabawi ako. Ako naman, sa akin, first love never dies. I think, di ako ano dun. No, kasi sa experience ko lang din, parang, parang hindi kasi maganda yung nangyari sa amin. So parang, Bad breakup, kumbaga. yeah, parang ando na lang yung mga alaala, of course, yung care, yung concern, pero hindi pa kami like nagkatagpo ulit or something or nag-closure ng maayos. So hindi pa kayo break. hindi, I mean nag-break kami pero bitter in a way. Yung closure, I think super important yung Oo, closure. closure. Have you tried reaching out to that person? Ano siya bro masyado siyang sensitive pag-usapan eh. Papasukin na natin si First Love. First Love. Pero ako I do pero himpilan, yung ano lang bro, yung parang yung care lang of course doon ako naka-experience. Ito pala yung love. Thankful ako kasi nakaranas ako ng ganong klaseng feeling na oh shit, ano pala to? Genuine pala talaga to na love. Pero yun nga yung kanta na sinasabing ano nga yun? yung ano nga yun? Right love in the wrong time? Parang ganon. In the wrong time. Parang ganon. Parang ganon siya. Somewhere down the road. Somewhere down the road, Barry yeah. Manilow. Yeah. Just once. You know, I think yung closure, siguro kaya ako naikwento ngayon na yung first love ko is okay is because after all these years, really bro, ngayong taon ko lang siyang nakausap ulit. Tapos, dun sa call na yun, yung mom niya tumawag sa akin. And then yung mom said, oh, nandito si usap kayo. Sabi ko, super weird kasi all these years, nagkaroon na siya ng asawa, may meron baby na? siya. Yeah. Talaga? Si ano? Oo. Oh. Ngayon
lang kami nagkausap ngayong taon na to. And then I told her, I said, alam mo, ang tagal kong hinintay tong oras na to. Kasi pinaghandaan ko yun eh. Siyempre first love. Tapos apektado ka. Sabi ko sa kanya, gusto kong magpasalamat sa'yo kasi hindi ako makakarating sa kung ano ko ngayon kung hindi dahil sa relationship natin. Naging magandang parte ka ng buhay ko, and whatever it is that have happened, it is what it is. It is what it is. And now we're here, and now we're happy, and I'm happy that you're happy, and I'm happy also for myself. Yun, so yun, it's yung what's that? Closure is, I think, important, no, in any relationship. Pero hindi kayo invite sa wedding. No, hindi. Ngayong taon nga lang nagkaan. Ngayon lang ba? Oh, kasi naghiwalay. Nagchismisan na. May comeback pala. No. Sa akin, first love, hindi rin ako naniniwala na it never dies. Kasi naka-love na ako ng tao next dun sa first love na yun eh. Pero ang natira lang dun is yung general love para sa tao, as a human being, na wish mo para sa kanya is maabot niya yung mga dreams niya and maging okay siya sa life, pati health-wise, lahat, overall. Feeling ko yun na naman. Mr. Loverboy ka talaga, no? Mahal kita. Mahal kita. Kayo. Kayo. Artista! Showbiz, no? Gusto niyo sabihin ko? Yung mga... Ang sabihin mo. Hindi, ang sabihin mo. Naipasok! Ang galing! Yan ang gusto ko malaman. Talaga yung nangyari sa first episode, talagang andyan yan. Pero once na makuha na natin yung flow and energy. Ideal girl. Ideal girl. Finale pala siya kasi. Ako na muna. Para sa akin, bro, ako honestly, tsaka admittedly naman din, bro, somehow naging maloko ako just to search for that ideal girl. Kasi there are times kasi parang nung una I thought eto na yun, pero nung tumagal pala, alam mo yun. So ngayon parang I was that stupid or gago para alam mo yun na humantong ako na mag-ano naman ng iba, alam mo yun. Kasi naghahanap-hanap ng ideal girl ko, no. Pero yung nung tumagal na talaga, bro, for me talaga ang pinaka importante sa akin wala sa looks, bro. Kasi ako honestly, lalo na sa akin, first na tinitignan ko looks talaga nung dati. Pero pag tumagal talaga, bro, yung pinaka-importante, yung pure yung ugali. Yung understanding, broad. Amen. Tsaka hindi siya yung tipong kasi lahat naman tayo toxic eh. Nakaka-experience may toxic part tayo eh. Yeah. Pero andun siya na aware na let's be not toxic, parang ganon. Let's be healthy. Kung ano man yung i-feed natin sa relationship na to, more on positivity. And doon ko nakuha sa girlfriend ko right now. Oh my girl! Yeah. And I'm so proud, bro. Proud ako doon. Na parang, yun, sa sobrang tagal-tagal na paghahanap, pag gumagawa na ng mga kalokohan just to find that ideal girl. Ngayon na nandito na siya, of course, doon nang pumasok yung Dave 2.0. Hindi, I mean, alam mo yun, kumbaga, hindi mo siya i-waste, bro. Kumbaga, 'di ba, sabi nga, 'di ba, people come and go, bro, even though sa relationship. And pag andyan na sa tingin mo ng tamang tao para sa iyo, then be the tamang tao for her. Parang ganun. So, yun siya, bro. That's mine. Ideal girl. Thank you po. So, I love you naman dun. Love you po. Akin, ideal girl ko, for me, simple lang. Gusto ko, simple lang siya and respeto sa sarili niya. Marespeto sa sarili niya. And syempre, bilang sa relationship, dapat i-respect din yan, di ba? Yeah. Yung partner niya.
which is ako. So, yun lang ang hinahanap ko. And yung looks kasi given na yan eh. Di ba? Doon talaga tayo dapat mag-focus sa ugali ng isang tao talaga. And doon ako na in love lalo kapag pag nakita ko na like ganito yung ginagawa niya, responsible siya, like may pangarap sa buhay. Yan, doon ako na in love lalo. So, yan, ngayon in love ako. Nandito nga siya ngayon. Yeah. So, yun. Ideal girl number 1. Yeah. Pero syempre, hindi pa rin natin masabi. Kasi as long as na, hindi mo paano mo ba sabihin? Parang hindi mo mapatunayan na ako yung karapat-dapat sa kanya. Yung parang ganun. So, kailangan, ganun din. Give and take lang kayo. Hindi ko ano yung mga ano. Siguro with kung ano yung mga sinabi nyo, no? About love and knowing kung sino talaga yung right partner for you. I think it comes with, I believe in that na marami ka talagang pagdadaan ng relationships, marami kang pagdadaanan ng mga tao sa buhay mo na dadaan sa'yo kasi meron silang tinuturong lessons. And I think with dating, no, lalo na sa modern day dating natin, I think okay lang din talaga na kumilala tayo ng kumilala ng mga tao. Hanggat not naman do a relationship with one, do another, di ba? When dating and looking for your potential partner, really, kilalanin mo sila sa mga days na masaya sila, malungkot sila, galit sila, kasi doon mo makikita kung, and also imagine kung itong potential partner na to ay gusto mong makasama sa 10,000 meals, sa araw-araw, yung mundane things in life, kung yung ugali niya ba ay suitable sa iyo at kung magkakakita kayo, magkaka-communicate ba kayo, it's okay. It's part of the process, di ba? At saka makikita mo talaga isang ideal girl kapag yung alam mo yung panahon na walang-wala ka or something. Diyan pa rin siya sa'yo. Like, hindi ka niya iiwan talaga. Like, sige, samahan kita kahit ano tayo. Doon mo ma-realize sa iba tong babaeng to. Parang may future ako dito. Sa I love you. Ha? Sa I love you. Love you. Ba't pa ako sa camera? Nandito naman siya. Di ba? Papasok na tayo dito sa iba't ibang mga ligaw styles. Ano ba? Sige, Jay, ano yung mga ligaw styles? Wait lang, pre, hindi pa naman. Lagi nakakalimot. Ito din. bro, Ito din. Alam mo ba? Bro, may gusto kong tanungin din dito. Hindi, may Pero topic ideal tayo girl. eh. Ideal girl. Ideal girl, Nikki. Para sa akin, yung sa itsura kasi, subjective yun eh, sa tao. Kung attracted ka dun sa isang tao, nasa sa'yo yun eh. Kung nagagandaan ka ba, nakikitan ka ba, or attracted ka ba sa kung paano siya as a person. Pero ang pinaka-importante for me is, number one, dapat kind siya sa lahat ng tao. Hindi selective yung pagiging kind niya. From boss to the lowest of lowest na tao. Dapat kind siya. Tapos, gusto ko rin na may tao siya sa Diyos. Kasi feeling ko doon sa start yung pagiging isang totoong mabuting tao. If you fear the Lord, yun yung para sa akin. So doon siya nag-start. The rest will follow. Kumbaga kung kind ka na, hindi ka mag-iisip ng masama sa ibang tao eh. Pero syempre, hindi perfect ang tao. Pwede magkamali. Pero mabilis na i-tweak yun into the good side. Kasi nga, in nature, Yung nature na sa kanya. Yun yung foundation. yun yung foundation. Mabait siyang tao. Tsaka yun yung nagbibigay peace, bro. Yun talaga. Yeah. So, single ka ngayon, hindi? Paano ko maligaw? Wala eh, single ba ang isang Nikki ko? Sagutin mo naman yan, pre. Paano ko maligaw? Parang galing pa sa ilo lang. Parang ang bilis. Ang bilis ng pagkabigkas, no? Oras natin, buong araw tayo dito. Kailangan naka-emphasize, bro. Sige. Take it. Ilang years na kayo? Ilang years na kayo? 1 year and 5 months, ikaw. Ilang years na kayo? Nag-isip mo, hindi lang. 3 years. Tapos yung pangalawa, ilang years na kayo yung pangalawa? Ayaw niya sagutin, no?
Mag-iisang taon. Talagang umiwas ka din. Parang namumula ka next. Oo. Ano ako, Tisoy? Ayaw niya talaga. Ilang years? 1 year and 2 months, 2-3 months. Showbiz na showbiz. Almost. Ha? Almost a year. Non-showbiz. Non-showbiz. Okay. That's good. Paano, Mamaya, sasabihin namin sa'yo kung sino yun. paano ko naman ligaw nga? Ha? Paano ko naman ligaw? Ako, paano ba ako maligaw? Ako, mas gusto ko simple lang eh. Yung panliligaw ko Parang first na mag-meet kami, gusto... Hindi, first meet ka lang. Parang meet up, di ba? First date ba yan? Bang tawag? Gusto ko nasa simpleng ano lang kami. Ayaw namin nung medyo fancy na ano. So yun lang. Once na nakita ko na go siya sa mga ganung bagay, kahit ba karinderya lang yung mag-date kayo, parang ganun, di ba? So, pag nakita kong go siya sa ganun, For keeps daw. oo, for keeps, bro. So, yun. Tsaka pinapa-feel ko sa kanya na, sa umpisa kasi hindi ko pinapa-feel na type ko siya or no. Gusto ko... Typical Jane. Hindi ko pinapakita muna na kahit ba nandiyan ka parang suplado pero deep inside nun parang uy, iba to parang syempre kinikilig din tayo mga lalaki, hindi naman tayo ano. Ayun hanggang sa napasakin na siya. And yeah. Nabihag ang Nabihag. puso. Ang saya, ang sarap ma-in love, no? Kaya naman, Dave, ano yung mga ligaw styles mo? Itong girlfriend ko, hindi kasi ako nanligaw nun. Siya nanligaw sa'yo? Hindi din, bro. Kasi walang ligawan na nangyari. Hindi, walang ligawan na nangyari. Parang ano? Mutual understanding lang talaga na parang... Hindi, kasi nung nagsimula kasi kami, bro. I mean, wala talagang intention na ano, parang tropa lang din talaga. Ito tropa lang, ganyan. So, madalas kami magkakasama, ganyan. Nung tumagal, sa sobrang close namin, dito ako stay sa akin, doon ako stay sa'yo. Kasi wala talagang kahit konting mali siya, bro. Kasi wala talaga. Kasi galing din akong parang break up din nun. So parang nandun pa ako sa parang sige nga, take time lang muna ako sa sarili ko, contemplate, tsaka reflection lang din sa mga nangyayari in life. Parang Very ganun. mindful si Dave, no? So ngayon, bro, nung tumagal talaga, parang umabot ata kaming 2 months na magkakasama. Naramdaman ko yung may iba sa kanya talaga. Alam mo yung feeling, bro, alam mo yung feeling na may gusto sa'yo. May gusto to sa akin pero hindi lang niya pinapakita. Yung energy. Parang yung energy na gano'n. Pero ayoko lang maging asyomero. Alam mo yun? Parang ino-observe ko lang ng matagal. Tapos hindi ko na napigilan yung sarili ko. Parang sabi ko sa parang feeling ko... Sinoko na yung bata. Sabi ko, pre. Of course. Marupok. Pero bro, kasi ako bilang ako kasi parang expressive akong tao. Ikaw anong nararamdaman ko sa'yo, sasabihin ko talaga eh. So yun bro, na parang sabi ko sa kanya, feeling ko gusto na kita. Parang gano'n. Tapos sabi niya, hindi nga, parang ganyan. Oo nga, gusto nga kita, baliw. Uy, walang talo-talo, ginaganon-ganon niya ako. Sabi ko, pakiramdam ko naman na may gusto ka sa akin. Niloko pa lang mo ka! Tapos ngayon, parang, yun nga, parang, basta parang nakuha ko siya sa ganung... Uy, anong hook yan? Nahook ko siya sa ganung parang nung statement na yon. Tapos inamin niya, loko. Yung mga hand gestures din. Ganun talaga, pre. Dancer tayo eh. May dami tayong gestures. So ngayon, bro, sabi niya, gusto ko yun na... Sabi ko, so paano ba yan? Tayo na? Ewan ko lang. Sabi ko, tayo na lang. Manliligaw pa ba ako? Close naman na tayo. Parang ganun. So, basta parang, alam mo yun bro, parang... Bagong take din siya. Yeah, parang... Ang nangyari din sa amin, parang... In-accept namin yung feeling at the moment na, hindi kami in denial na, gusto naman talaga kita.
sige, tingnan nga natin if mag-workout to. Yun, hanggang nag-workout naman. Nag-gym kayo? Bro, sobra, lupit. Oo. Lumalabas na yung kulit ni Nikki. Okay yan, kailangan natin yun dito sa, ano na bro? Mamaya pag siya tanong natin, tingnan natin kung ganyan pa rin siya. Ayan, sige. May inihanda pa namang mga comments from our netizens, di ba? Oo. So yun siya bro, sa amin, going back, na parang from mutual understanding hanggang nagkaanuhan lang na, sige, ano na to, in relationship na to, Official. mahal kita. Yun na yan. So yun siya bro. Kasi, I mean, yung nagsimula din kami bro, parang kinilatis din namin yung mga, yung isa't isa eh. Na, alam ko yung past mo, parang, alam mo yun, sa kanta ni Uncle Hev Abi na sinasabi niya na, ano yan, hindi para sa yung mga nakaraan ko, parang ganun. Bilang ako bro, I mean, naging gago din akong tao eh. Agree naman kami doon. Ano? Yeah. Agree naman din ako doon bro. Sa babae sa Babaero ka dati. Yeah. Dati. Dati yun. So ngayon, Pwede rin natin pag-usapan yan, no? Yung babae. bro, sensitive ba yun sa inyo bro? Ako naging pakatotoo lang ako, man, sa sarili ko. Kaya hindi ko siya ikahiyang share. Kasi madami din talagang manloloko ngayon na kailangan ding, ma-enlight. Pero bro, tanong ko lang, na-tempt ka na ba? Bro, madaming, lahat naman tayo ata natitempt. Pero it's just that na kung paano natin siya i-handle, oo. Tsaka naniniwala ako bro na hindi mo naman siya kailangang labanan, kundi kailangan mo lang siyang iwasan. Yeah. So, yun lang siya. Yan lang siya, man. Yan lang siya sa akin, bro. Ako, masishare ko kung na-tempt na ako. Siguro before. Yeah. Nakapagloko na ako before. Pero now, parang nakita ko kung gaano ka sakit para sa isang babae yung ginawa ko. Ay, parang gaano ka sakit sa isang babae dahil sa nagawa ko. Never ko na ulit nagawa na like mag-cheat or ano. Kasi kahit ngayon na LDR, pero minsan kasi, aminin ko na, lalaki ako. Minsan pumapasok sa utak mo yun eh. Na parang, shit, malayo. Yeah, parang, shit, layo naman itong girlfriend ko. Parang ganun eh. Parang, ano kaya? Gawa kaya ako? Gawin ko? Ano? Pero yun nga sabi ni Dave, may iwasan mo eh. Kaya mong iwasan eh. Kaya mo siyang like, yeah, hindi mo yung hanggang sa, proud ako sa sarili ko. Never ako nag-cheat. Bro, challenge din sa atin yan, bro. Actually, kasi Bro. nature na sa atin yan. Nature, lalaki. Tsaka bro, Kaya, men, maraming beses na natin yung ginawa, man. I really don't know if there's a clinical study to it na talagang men are just like that. Paano kaya? How can we explain? Or I defend don't know, bro. ourselves Parang at least? sa akin, sa personal, parang Kasi there's parang nature ng lalaki. tsaka din, environment, and tsaka influence. Yun. So feeling ko, isa din yan sa mga factors na kaya mo siya ginagawa. So, Pero pag tumingin ka sa isang babae, kunyari, sa isang club or ano, natatempt ka na ba nun? Like, hindi naman. I think, Hindi no, naman, parang hindi attraction naman. lang Attraction, yan. di Of naman course, mawawala we tayo, can bro. all be attracted to a particular person, di ba? Pero that doesn't Kahit in a naman- relationship. I think, oo. I acknowledge that. Kumari, if I go out to a public place and then I see na maganda ito, titingnan ko siya, I-appreciate ko yung beauty niya. Okay, I must admit, there are times na naglalaro yung utak mo, ba't hanggang laro lang yun? Kasi at the end of the day, hindi mo naman gagawan ng ano eh. Yeah, it's Walang yung action gagawin mo pa mismo rin, na bro. action, di Yung ba? action mo pa rin ng... So it's not part of like cheating or I think, I strongly believe, this is my perspective. Again, iba-iba naman yung Alam niyo na. perspective. For sure, matatempt naman kasi. Brent yan ha? Lahat naman tayo matatempt talaga. Kasi may kanya-kanya tayong depende sa tao kung paano ka ma-attract sa isang tao nga. So, tao tayo, may hormones tayo. Tumataas yung hormones natin. So, it depends na lang sa'yo kung anong gagawin mo sa thought na natatempt ka gawin yung isang bagay. Pwede mo namang ilihis yung attention mo eh. Pwede ka gumawa ng something else para hindi ka makagawa ng kasalanan. So, that leads us to the question of temp eh. May temp na eh. So, nagloko na ba kayo
sa mga relationships nyo? Sa mga dating relationships ko, yeah. Ako, so dati Kasi I think ano siya bro, charge to experience din. So parang yun nga, as a young exploring individual. Oo, especially early, Di ba? 20s, Oh, di ba? yun pa yung mga kapusukan eh. Correct. Based din sa mga influence around you, based din sa mga yung mga desires and ano mo, parang attractions mo, parang ganun. So, yun yung mga nangyayaring parang Pero yung mahalaga doon, natuto naman tayo na in-apply natin yung magsasawa tutunan ka natin. din bro eh. Magsasawa Gano'ng ka katagal ka nagsama? ilang years ka Siguro ako ay, magsasawa ka din. nagloko na ako in a Magsasawa ka din. relationship when I realized na hindi na kami nagkakaintindihan. And then, ang dami ng toxicity involved. Hindi pala talaga, kasi may ganun eh, kuwari, you're inside the relationship, and then eventually, when the attraction is gone already, at ano na to, ito na yung mundane days, sometimes you will think, ay, mahal ko ba siya or attracted lang ako sa kanya? May ganun eh. May ganun part. And I think that's normal. I think a lot of people experiences that as well. So, yeah. Yun yung ano, nagloko in a relationship. Pero meron Sige, din let's siya go. parang, oo nga, no, tama nga pala. Meron ba kayong bad experiences sa ex niya? Bad experience? Like, madami. Yung top of your head. Yung pinaka bad experience. maalala mo agad. Sa ako, O wala. yung parang galit ka pa rin sa kanya or sa ginawa niya before, galit ka noon, pero okay na ngayon, mga ganun. Hindi, eto bro. Tanong ko lang. Kasi parang hindi ko maalala yung mga ano eh. Ako, dinaan ko na sa limot eh. Pero eto. As a guy, okay lang ba sa inyo na parang binubuhatan kayo ng kamay ng mga partner nyo? Hindi lang para sa, sige, go. Go, Brent. Ay, nako. Parang may trauma to si Brent. Hindi, na gano'n lang ako. Inisip ko lang yung certain topic na to. Well, of course, definitely, hindi naman talaga dapat. Wala sa bokabularyo yan ng mga mag-partners, ang magsakitan. Yeah. Pero hindi rin naman natin masisisi kung who's who, no? Pero ang suggestion ko lang dyan, para matapos na tayo, huwag mo nating saktan ng mga partners natin. Yeah. Kung kaya nyo talaga, kahit triggered na kayo, kahit na... Masama manakit talaga. Masamang manakit. Yun naman talaga. Golden rule yan, bro. No questions asked Wala mo yan. yung as a guy, as a girl, kahit anong gender mo, Kahit sinong party. hindi dapat magsakitan. Kung nanakit ka, assault, kulong ka. So, for example, kapag ako, sinaktan ako ng partner ko, wala. Hiwalay kami. Kasi once na ma-experience ko yun, na ganung bagay na, like physical na. May ganun pala siyang Oo. Dapat, wag na natin ituloy ito. Kasi, bakit mo gagawin yun? Every time na mag-aaway kayo, ganun. Yeah. Diba? So, paulit-ulit lang. And napaka-toxic ng ganyan. So, kasi baka mamaya ma-trigger pa ako pa yung makagawa ng ganun. Iba yung ano niyan, kasi pag tayong, minsan, di ba, pag tayong mga lalaki, ang nanakit ng babae, pwede tayong makulong. abuse agad. Yeah, abuse agad. Pero pag yung babae ang nanakit sa atin, parang wala lang, tatawa na lang tayo, di ba? So maraming na-abuse na mga lalaki rin. So, pero pag ganun, iwanan mo na. At saka kaya nga ibig sabihin yung current relationship mo nun, hindi kayo nagkaintindihan talaga. And we have to accept the fact na may mga pinagtatagpo pero hindi tinatadhana. Diba? Saan ako yung line na? Sa ano yun Sa parang teatro nasabi. line mo ata yun eh. Linya mo yun eh. Diba?
as the Dialogue ones mo would yan say. So wala kayong experience sa ex? Sa mga... Ako nakita kong, hindi naman siya from hell, pero nung nakita ko yung patterns ng ginawa niya that led us to separation, Oh. na force, hindi ko siya na force. I mean, nalaman ko siya years after na, ganyan pala yung pattern mo, ganyan pala talaga yung gawain mo. So, na-justify na yung mga questions ko in mind after years. Sa akin, short lang. Yung ex ko na yun, meron siyang nireveal sa akin na nung hindi pa kami, ito yung ginawa niya. Which, initially, dahil mahal ko na siya, sabi ko, okay lang yan. Tapos eventually, na-realize ko na parang, bullshit yun. Parang hindi dapat yun. So, doon nawala. Oo. Kasi kapag nasa... Ginawa niya yun before, pero yung effect na yun, towards me. Kahit hindi kami nun. Pero nung naging kami na, sinabi niya yung secret na yun. Ito pala yung ginawa niya. Parang, sinabi mo yan nung mahal na kita, parang trap, parang gano'n. Parang yung trust, no? Oo, syempre, nandun ka na sa relationship eh. Oo nga. Papatawarin mo na yun eh. Pero hindi pala okay. In relationships and love in general, it's a very strong word na maraming tao ang deeply in love as sa oras na to. Meron din maraming tao ang nauulol dahil sa pag-ibig ngayon. So, napaka-powerful ng love. Nauulol sa pag-ibig. Talagang nauulol. Grabe term niya, nahulog. Hindi ganun eh. So, diba? So, napaka-powerful niyang love na yan. Kaya super exciting na pag-usapan. At pag-usapan naman natin kung paano naman kayo as lover, as a jowa. Sige, ako as a lover ay... Wow. Ayoko namang buhay. Ano ba, minamahal ko lang. Sobrang minamahal. Sobrang minamahal. And I show my... Totoo, bro. Kahit kami, minamahal din namin. Pinapakita ko yung affection. Kunwari, may pag nag-love search, kaganyan, bigla kiss-kiss na, ganyan, yayakapin na. Very clingy, very showy of physical touch. I think that's one of my love language. And acts of service also. Pinag-usapan na yung mga but yun, that's how I express my love towards my... Mahilig ka magbigay ng mga gifts. Yes. And yung mga little nothings, kunwari, Yari, Rolex, gano'n. parang may note lang dyan, may message, gano'n. In ways that I can, of course. Ikaw, Jay. Ako, as a jowa, Ikaw confirm to ng ating... pwedeng tanongin nyo na lang kaya. Hindi ako, aminin ko talaga, hindi ako sweet. Hindi ako masyadong mapagbigay ng mga gifts or effort. Hindi ako ganun. Pero once na kami lang dalawa, doon ko pinaparamdam na like ikaw lang yung mahal ko. Yeah, bro. And doon ako yung parang nagiging bata ako. Parang nagiging baby ako. As pag siya lang yung kasama ko. Meron ba kayong baby talk, bro? Oo naman. Meron. Baby talk. Bakit hindi nyo ginagawa yun? Ha? O sample, sa'yo napunta yung balaha, bro. Ano sample? Pero yun. Hindi ako yung masyadong ma-effort. Hindi ako ma-effort. Hindi ako ma-effort na tao. Pero once na nagmahal ako as a jowa, talagang ni-make sure ko na siya lang talagang Yes. siya lang at wala nang iba. Ako naman bro, bilang jowa, yung love language ko din bro is talaga quality time, physical touch, and act of service. So, hindi nagkakasundo kayo kasi parehas kayo magaling magsayaw, di ba? Isa din yan sa parang feeling ko bro na parang to make a healthy relationship, a good relationship, parang meron kayong isang hobby na magkapareha. Oo. Yung kakaintindihan kayo. So, yun. Sa akin naman bro, parang ako, clingy talaga ako bro. Clingy,
jologs, makulit. Alam mo yung lumalabas din yung pagkabata. Yung same, nagigets ko si Jay. Na, Baby to ka rin. Sample nga. bro, baby, talk ako. Ay, yan. Ganun lang minsan, man. Pinifeel ko din yan kasi maliit akong tao eh. Pag So, sa alam labas mo- ng ano mo, pero pag kayo na dalawa, wala na. Oo, talaga. nalalabas Doon yung lumalabas ugali yung mo, pagiging ano mo. Pagiging makulit mo. Oo, yung soft side mo, ano. Oo, soft side. Siya lang din talaga nagpalabas sa akin yan. And then, ano pa ba? Sweet talaga ako, pre. Oh, man. Lahat, sige, ako'y alipin mo ngayon. Parang ganun. Ano ang makipaglilingkod ko sa inyo, kamahalan? Parang ganun, man. Oo. So, ako maghuhugas, ako magluluto, ako maglilinis. Relax ka lang dyan, kamahalan. Pre, totoo yan. Legit, man. Legit. Kung andito man siya ngayon, ikaw na lang magkwento. Kaya pala lagi ko nakikita si Dave sa TikTok, naka-live lang. Naka-live lang. Wave lang, no? Oh, Nix. Ikaw naman, Nix. Sa akin, ang pinaka ginagawa ko sa love languages, yung acts of service talaga. Ever since yun yung napansin ko sa sarili ko, yun yung parang pinaka-alay ko sa jowa or sa partner ko. From sa pagsundo, sa pagbuhat ng gamit, sa pagsama sa mga grocery, sa lahat. Actually, kahit saan. Lahat. Alalay. Parang gano'n. Bro, same. Ganun, alalay. Kaya natin to. Okay? Ano bro? Kaya to. Ano na bro? Let's walk in! Kaya natin na. Then, alam niyo kasi masarap talaga kapag healthy rin yung relationship. Oo naman. Na, yung parang nababalik din niya yung kung ano yung binibigay mo sa kanya. So, yun yung talagang... Pero bro, may tanong lang. Kinakailangan ba na kung ano yung binigay mo, ganun din yung ibabalik? Hindi naman. Dahil ang Hindi na. pagmamahal, tol, ay hindi yan nanunukat o nagbibilang. Walang Dapat kondisyon yan. unconditional. Kunyari, pag nagbigay 1,000, dapat... Balik mo at 20 lang. Hindi ba? Hindi. Kasi meron din naman sinasabi na kapag hindi 100% yung partner mo, kaya 30% lang siya, you should fill out the rest, kaya 70% sa'yo. Kailangan ikaw magdagdag nun. Tsaka, hindi naman porket yung acts of service ang love language ko, yun na rin sa kanya. Kung paano siya magmahal, dapat matanggap mo paano siya mag-express ng love niya sa'yo. Yun yung sa tingin ko. And you have to accept na yung dalawang taong yan ay magkaiba. Hindi yan sabay lumaki, hindi. Okay? So, kailangan nyo ma-accept yung fact na magkaiba kayong tao, hanapin nyo yung middle ground nyo. But, naniniwala ba kayo opposites attract? Diba? So, kailangan matanggap yun ng parehas na tingnan natin kung paano mag-work yung relationship. Ito na, ang ano. May question pa kasi. Oo. Ito, what if mas matanda yung girl niyo by ilang taon? Oo. Ito. Kumbaga, kung nag-matter ba yung edad? Oo, nagmamatter ba yung age? Sa akin hindi. Age, Kayo? age doesn't matter. Oo. Hindi and why, Yeah. Nikki? Sa akin hindi kasi it just depends. Pero may limit din sa akin. Kasi feeling ko hindi na kayo wala na kayong middle ground kapag sobrang layo. May limit lang ako. Kung hanggang saan lang yung tingin ko magko-connect pa kami. Kasi importante nga yung sabi mo, yung meron kayong pinagkakasunduan na tulad sa inyo, hobby. Sa akin, pwede rin namang meron kaming same na passion sa buhay. Doon kami magko-connect. Or if this person is open to my generation, kung mag-iba kami ng generation, kung open ba siya sa mga kinasanayan ko, and open ba ako sa kinasanayan niya, na ma-accept namin kahit hindi siya totally acceptable sa side namin, na parang, hindi ko siya gets, pero para sa'yo, ganyan siya. So, tatry kong intindihin. Dapat ganun din siya sa'yo. Kasi kung hindi, sasabog kayo. Feeling, yun yung para sa akin. Ako, well, I tried having a relationship with same age as me. Meron din naman mas ahead lang ng ilang years. Merong mas ahead ng 5 years. And then, Meron mas ahead ng 50 years. etong ahead ng
12, 15 years. Yeah. Uy, sino yan? It's Seryoso, bro? mga 12 years, yeah. 12 years. Ang daming ako kasi I really love hanging out with people who are ahead of me, ganon. Hindi ko alam bakit, pero I have nothing against our same age, no, yung age natin, pero mas nag-resonate na ako having a conversation with someone who's older than me or who's ahead of me, because primarily I think the conversation, dami na nilang experiences also, and marami, it's just yun lang talaga, that's how I resonate with. So, with coming into this relationship where yung age talaga ay sobrang layo na, may middle ground. That's, I think, the talent, yung hilig namin gawin. Yung pinakamagulo lang is yung adjusting to both different generation. Magkaiba yung generation. May mga terms yung generation niya na hindi na relevant, or relevant, hindi rin relevant, vice versa. You know, if you know what I mean. And yung dynamics of understanding, sometimes kapag mas bata ka, palagi kang nasasabihan na you have to work this on yourself, you have to, marami, of course, bata, maraming kailangan i-adjust, whereas them, but I believe, no, wala naman talagang nagmamature sa age. Magkaiba yun, and nakikita ko really na intellectual IQ and EQ should come together. Kasi, but again, magkakaiba yon. Hindi ko na alam kung paano ko masasabi to. Basta ang hirap. Ang hirap, but I love it. I love it. Yeah. Sino love mo? Sino? I love it. I love what I have now. I love life. Paano naman kung mas mayaman yung babae? Oh! Ha? Sasagot? Sagutin mo muna. Ayun na, sagutin ko. Ayaw na sa Pero, for me kasi bro, age doesn't matter for me eh. Pero may limit lang. Huwag yung sobrang like Pero for me kasi, yeah, age doesn't matter. Ayaw na elaborate. I think nawala-wala na ako, but I want to add, I think, kunwari, yung partner ko who's older than me, ano na siya eh, of course, advanced na with whatever it is na ginagawa niya. Yeah. And ikaw, lalo na in this point in time, no, we're starting off with our careers. Most of the people our age, nagsa-start pa lang sa career. Sometimes you tend to compare yourself kung ano na yung achievements ng partner mo. Sometimes may isip mo yun, of course. I don't want to be a hypocrite, but naisip ko siya at one point. And then I realized, babalik lang ako ulit sa middle ground into thinking na, yes, I understand na ahead siya sa akin, pero I believe na magkaiba yung path na pagdadaanan namin para makarating kami doon. And it's liberating. To add sa sinabi mo, yung comparison. May nabasa kasi akong phrase. Comparison is the thief of joy. So, dapat hindi ka mag-compare. Agree. Sa kahit sa anong aspeto, mapapartner mo pa yan o sa ibang tao. Kasi may sarili ka namang ginagawa. May Totoo sarili yan. kang, Totoo ang kalaban mo lang dapat, sarili mo kahapon. Correct. Hindi ka pa sumagot yata eh. Ano bro? Age doesn't matter. Yun na yung sagot ko bro. Hindi, ano lang. Nasabi niyo na lahat eh. Oo, wala. Meron pa bang dapat i-input doon? Okay, tapusin na. Okay na yun. Oo. Age doesn't matter bro. As long as meron kayo natutunan sa isa't isa. Yun lang yun man. Kaya naman, ito pa. Ito yung mga napapanood natin sa television ng mga storya eh. From, let's say, Sharon Cuneta, Gabi, Langit Ka, Lupa Ako, mga ganyan, bro, di ba? So, what if, Brother Jay, kung mas mayaman ang girl kaysa sa'yo, paano? Ayan. Thank you, Lord. Ayan, ano lang yun. Hindi tanong mo paano?
Hindi, hindi. Ako siguro, mag-aasa ako sa kanya. You know? Kasi paano niya nagawa yung ganun. And matututo ka, of Inspiration, course. Yeah, no? inspiration. And syempre, hindi naman porkit may pera siya is siya na yung like magkocontrol sa'yo. Dapat, syempre as a guy ka, as a lalaki ka, ipakita mo na you can earn also na kaya mong kumikita ka and hindi mo siya kailangan, hindi mo kailangan yung pera niya. Dapat ganun na ipakita mo. Siguro yung ganun. Basta meron kang prinsipyo sa sarili mo, di ba? Hindi ka matitinag o... Kasi kung ipapakita sa'yo ng partner mo yan, like siya yung mas maraming pera or parang red flag na yun. Di ba? Parang mararamdaman mo yun na parang inaano ako nito ng like, parang parang sinisilaw or parang Pero merong mga ganon. Meron mga ganun, di ba? Merong mga ganon. Pero dapat, as a guy, dapat, pakita mo na masipag ka. Kahit wala kang pera or pakita mo na masipag ka na ganito sa ibang bagay. And handa kang tumulong para maging okay yung future nyo or yung... Nice one, bro. Bakit? Tapos na yun, ako lang sasagot. Yeah. Kasi, para sa akin, okay lang sa akin na mas mayaman yung partner ko. As long as tama ka. Sabi niya nga kanina. Kasi pwede na mag-retire. Hindi. Ayaw mo na mapuyat. Hindi, para sa... Ayaw ko na mag-taping. Parang ikaw yun, Ikaw yan. Hindi, kasi hindi naman yun magdidikta ng ng relationship niya. Okay, kung magkita siya ng malaki or mas mayaman siya sa'yo, edi that's good for her. Sa akin, good for us. Hindi, sa akin, gagawin ko pa rin yung best ko kasi hindi naman ako dapat umasa sa kanya. Dapat, ang relationship kasi sa akin, whether it be financially, it be your joy, it be your, kung ano man yan, na ikasasaya mo or positive para sa'yo, dapat, you share it together. Hindi ka aasa sa partner mo, sa kasiyahan mo, na nagiging masaya ako dahil sa'yo. Dapat masaya kayo pareho, share nyo yung joy nyo together to flourish. So, sa financial side, dapat ganun din kayo. So, tulungan lang, enjoy nyo yung relationship, magmahalan kayo. Thank you, God bless. Tsaka, money can't buy happiness, di ba? Money Can. It I can. beg to disagree, but I think it can. Money can't buy happiness. Maraming aspects. Pero umiiyak ka dun sa sa 5-star hotel. Hindi ka makapunta ng Korea. In addition to that, masaya. hindi, just keeping it real, bro. I think it's one of the things that you need to look when you need to see. Not naman judge the person kung ano yung niya, estado niya sa buhay. Pero kung itong potential partner mo ay let's say when looking for a partner, ganyan. This is for for our listeners na when looking for a partner, syempre kailangan mo rin alamin kung masasamahan niya ba ako sa ganitong mga bagay. I think it's part of it, no? And kung mayaman man yung girl, bonus na lang yun. Ibig sabihin nun, Merry Christmas. okay. Maganda yung upbringing niya. She's, good for her. Ganon siya, okay, bonus na lang yun. But what really matters Totoo is yan, bro. kung ano yung nasa loob. Agree ako dyan, bro. Artista sagot, but it's really Agree ako dyan, actually. Actually, kung yung partner ko mas mayaman pa sa akin, bro. Bro, magiging parang inspiration ko siya. Correct. Magiging challenging thing for you na parang kailangan mo mag-step up as a man. Yes. Diba? Na parang two joints, diba? Parang Joke lang. Hindi, diba? Parang magmaman up ka din kasi ego mo yun, bro. Inspire diba? ka, correct. Tsaka, kung titignan lang natin yung positive side lang din, kung siya kaya niya, hindi kaya ko din, parang ganun. I mean, Correct. yun nga din. Tsaka din, na magkita-kita din, ay mag-share din ng sinasabi mo, joy. Di ba?
Yan lang din talaga yung mahalaga, bro. Yung mga what material. if, what if ganito, bro? Eh di, mahal na mahal niyo yung isa't isa. Mayaman siya ngayon. Biglang dumating yung nanay niya sa tapat ng bahay niyo. Tapos biglang sinabi, etong 10 milyon, layuan mo ang anak ko. Thank Anong you. sasabihin? Teleserye, no? Teleserye. bro! Diba? Tatanggapin ko. Tapos tatakas na lang kami. Tapos okay na yun. Happy kami doon. Text mo, kung sabuhin mo yung anak mo, mahal ako ng anak ko. Joke lang. Hindi. Ano yun, bro? Feeling, ano yun? Practical na tayo dito, hindi. Hindi. Aanin mo yung pera, bro, hindi ka naman masaya. Ganun, no? Pero hindi ka masaya. Ay, nako. Ano serye yan? Parang labas sa ilong. Malupiton show. Anyway, Pero yun yan. alam nyo guys, before everything else, no? Baka kung saan pumapunta to. Oo, magmahal lang kayo. Magmahal Mahal lang lang pag talaga, nararamdaman man. nyo yan. Sige, express nyo lang. So tuloy, kahit anong age man yan. Oo. For me, hindi na Love is general and Yeah. di ba? Love is always katabi ng positive. Malay mo yung minamahal mo, umabot pa kayo ng kasalan. Yes. Diba? Pero be careful sa love kasi there are times love is deceiving eh. Parang love minsan is a trap eh. It's a trap. Pero Minsan. ang sarap mahal, no? Pero if you are aware, Mahal na, bro, mahal lang mga bigas. Oo. Wala yun. Mahal na Tama ka dyan, first JR gen. Celia. basta as long as Huwag we're yung aware na mabilihin. Masarap yun. bro, Tama, totoo, Jay. as long as healthy lang yung Healthy, yung ah. love. Oo. Yun nga bro na parang 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 ikaw ang magkikwento. Parang ikaw nga ikwento mo na nga. ikaw na bangka. Oo, bangga mo na pre. Gusto mo eh. Oo eh. Pinahaba mo pa eh. Pinahaba mo. In a relationship, of course, kapag Hindi, yung... parang kailangan mo umupo dito na maayos. Para maganda ang ano mo. Ayan, Ang message mo sa amin lahat. Oh, yan. I-share mo na sa amin. In a relationship, kapag sa simula, of course, di ba, that's honeymoon stage as they call, di ba? But when the attraction is gone, or nabawasan na siya, and then eto na, nasa mundane, everyday things na kayo, and you are comfortable with each other, doon na papasok yun yung, parang as they say, di ba, parang levels by levels yan. Every year, year 1, year 2, that's honeymoon stage. Pagdating ng 4th year, doon yung mapagdadaanan yung mga roller coaster of issues, concerns, challenges, and whatnot. And then, nasa na ako? Hindi ko na alam. Feeling ko gusto mo sabihin na hindi kayo palaging in love. Hindi palaging in love. Ibig sabihin parang nawawala rin. Pero, hindi, nandun siya, pero parang, paano ba? Yes. Eto, naalala ko na bro mo. Ayan. Kasi yun ang experience niya ngayon. So, kapag nawala na yung love and affection or attraction, naalala ko yung sinabi sa akin ng tita ko. We were driving eh. And then, nag-share siya sa akin na, alam mo nak, kapag dumating yung oras na nawala yung love, kapag ang una yung binuo sa relationship nyo is trust and respect. Yes. Kapag nawala na yung love, etong dalawang to, yung magpapabuhay ulit nun. Yeah. Yun yung hindi At saka, hindi, ko makakalimutan. pwede niyong balikan together kung paano kayo nagsimula. Correct. Because every day, di ba, it's a choice. It's a To love, choice. bro. Kaya bro, Love is a choice, bro. Ano mo? One love, man. One love, bro. One love, bro. Pero yun na nga. One love. Marriage. Marriage. Oo nga. Okay, bye-bye. Bro, ilan taon na tayo? Let's go! Ano? Parang seryoso na to. Marriage. Ayan, nabangan niyo yan sa... Susunod na episode dito yan sa... Ano na, bro? Ano na? Marriage na!